Good morning! Maraming salamat kay Jake. Pangalan ko po Mina Imperial. I've been with the business for 17 years. Ako po ay nurse, physical therapy graduate. I have my master's degree. Pero bata pa lang ako talaga, gusto kong yumaman. Sino gustong yumaman? Bata pa lang ako talaga, dreamer na talaga ako at gusto kong yumaman. Una kong taong tinanong ko, paano yumaman, nanay at tatay ko. Sabi ko sa mami ko, Mi, paano ba maging successful? Paano ba maging mayaman? Paano ba maging matalino? Sabi sa akin ng nanay ko, anak, para ka maging successful, didikit ka lang sa taong successful. Para ka maging mayaman, didikit ka lang sa taong mayaman. Para ka maging matalino, didikit ka lang sa taong matalino. Alam niyo ha, during my elementary grade, ako ho ay dumidikit sa klase kong first honor, second honor ako. Diba? High school, valedictorian, salutatorian ako. College, so, cum laude, magna cum laude ako. There are habits and skills na ginagawa ng taong successful. Bakit sila successful? So, ibig sabihin, no, nung ako elementary, letter A, letter B, letter C ata. Sabi niya, nangopya ka lang sa akin, bakit ikaw perfect? Eh, syempre, ina-analyze ko yung sagot mo eh. Ako ay natutulog sa bahay ng kaklase kong matalino at ako'y nag-observe, bakit ba ang matalino nito? Ang nanay hindi matalino, mga kapatid hindi matalino. Pero siya lang yung kakaiba sa pamilya nila na matalino. Alam mo, Friday night natulog ako sa kanila at na-realize ko, sabi ko, friend, tulog na tayo. Sabi, ay, di ba ako matutulog? Ano gagawin mo? Mag-aaral pa ako, ha? Biyernes, nag-aaral ka? Bakit mini ka hindi? Hindi. Kaya pala hindi ka first honor. Meron po siyang tinatawag na study habit. So, ibig sabihin, may pasok at walang pasok, nag-aaral siya. May exam at walang exam, nag-aaral siya. So, ibig sabihin, no, chapter 3 pa lang kami, chapter 10 na siya. So, ibig sabihin, naku, advanced reading talaga. That is the reason na talagang ang talino niya. Tama, minsan, chine-check pa niya yung teacher niya. Kaya minsan yung teacher namin napipikon sa kanya. Pero siya talaga, yung habit na yun, meron siya. Nung high school ako, pareho din. Nung college ako, pareho din. Nung nag-masteral ako, pareho din. Sa buhay pala ng tao, very important yung ginagawa mo, yung habit mo, at yung skills mo. Palakpak. Grabe. Graduate ako ng PT, okay? After graduation, sabi ng nanay ko sa akin, anak, mag-aral ko ulit. Nag-nursing ho. Tama ba? Usong-uso yung nursing. May doktor, nag-nursing. May engineer, nag-nursing. May abogado, nag-nursing. Tama ba? Ganon din ho ako noon. Bottom line, pera pa rin. Pagka-graduate ko ng nursing, sabi ng nanay ko, anak, mag-masteral ka pa. Nag-masteral ho ako. Pagka-graduate ko ng masteral, sabi ng nanay ko, anak, mag-doctorate ka pa. Ay, sabi ko, ano ba? Ang daming inaaral, tumatalino lang. Hindi naman yung mayaman. I used to be one of the head ng isang pinakamalaking ospital ho sa Metro Manila. One day ho, nandun ako sa ospital ko, nandun ako sa unit ko, merong isang taong nag-invite sa akin, estudyante ko, at bagsak siya sa subject niya sa akin. Monday to Friday ho, nasa ospital ako, Sabado ho, nagtuturo ako, Sunday ho, nag-aaral ako. 1998, ako ho yung pinaka-busy during my time. But one day, may nag-invite sa akin sa ganitong klase negosyo. Ayoko ho. Katulad ni Jake, isa ho ako sa pinaka-skeptic pagdating ho sa sales at pagdating ho sa network marketing, real estate. Ayoko talaga ng benta-benta. So sabi niya sa akin, ma'am, sige na. Tingnan mo lang. Pag hindi mo nagustuhan, huwag ka nang bumalik. Sabi ko, ano ba yan? Sabi niya, basta. Basta? The next day ho, nandiyan ulit siya. Sabi ko, Iha, masakit ngayon ang ulo ko. Sige ma'am, bukas babalik ako. Yung likod, lahat ng sakit na banggit ko. 10 times, I say no. Ayoko ho talaga. Kasi ho, feeling ko may career path ako dun ho sa profession ko. So, para matapos na, at hindi na siya bumalik, umattend din ako. Sabi ko, pag ako ba umattend, hindi ka na babalik? Hindi na talaga, ma'am. Sure? Sure! Alam niyo ho, alas 6 ng gabi umattend ako sa Green Hills din. Ako ho yung maliit na tao na nandun sa likod. 200 ang umattend, hindi ko naiintindihan kung anong ina-explain. Pero isa lang ho ang narinig ko. In 3 to 6 months, kikita ka ng 30,000 to 60,000. Sabi ko, grabe. 10,000 lang kasi ang kita ko 1998. Sabi ko, ha? Hindi ko siya maintindihan. Pero nagsisink in ho yung 30 mil at 60,000. Alam niyo ha, tinapos yung seminar, ang speaker during the time, ang pangalan, Lonnie Ramos.
Lonnie Ramos is making about 1 million every month. 1998, I was making about 10,000 every month. So, ibig sabihin, ang layo ho ng diferensya ng figure. Sabi pa niya, ano ba diferensya? Pilipino ka, Pilipino ako. Dalawang kamay mo, dalawang kamay ko. Isa lang diferensya natin, naghihirap ka, milyonaryo ako yun. Sabi niya, nothing to lose, you have nothing. Tinagalog, walang mawawala, wala ka naman. Grabe, yung seminar, may English, Tagalog, may English. Alam niyo, natapos siguro mga alas 10 ng gabi, ang sakit ng unang ulo ko. Kasi walang kain eh. Tama? Maya-maya, ang dami kong mausap. Grabe talaga, nakauwi ho siguro ako mga alauna ng madaling araw. The next day ho, bumalik ako, hindi ako nakatulog. The next day bumalik ako, after 1 month, nag-resign ako, palakpak. Grabe. Ang dami ko in-invite sa kumpanya. Okay, unang company ko, 100 plus my friends, relative. Wala akong sumali, dalawa lang. After 2 people ho, okay, after a year, nakabili ako ng bagong kotse, nakapag-travel, kumita ng 50,000 to 100,000 every month, 1998, palakpak. Nag-stay ho sa kumpanyang yun for almost 8 years. 360 degrees po ng buhay talaga namin na bago. Ang dami kong pinuntahan, pero ang punto doon, grabe ho yung learnings, grabe ho yung income, at napakarami ko hong natutunan sa ganitong industriya. Again and again, everyday ho, maraming opportunity na dumadaan, pero minsan napapalagpas natin. Again, 3 years ago, meron na namang kamustahan na nangyari. A friend of mine invited me to this kind of business. Ang sabi niya, may pag-uusapang negosyo, pero ang negosyong ito, billion-dollar business. Nagulat ho ako, kasi ang sabi niya, ang negosyo niya, remittance. So sabi ko, pag remittance lang ho, isa lang ho ang naalala ko. Si Buana, Imluwilier, Western Union, okay, at napakaraming pawn shop sa Pilipinas. Pero ang sabi niya sa akin, lahat ng negosyong yon, meron siya. Sabi ko, talaga? May ticketing, may bills payment, may loading. Nagkita ho kami, in-explain niya sa akin yung business at grabe ho, history. I invited a lot of people, okay, wala hong naniwala, isa lang, okay, ang pangalan ho, Chris Painsan, palakpak. 2 weeks pa lang ho yung negosyo, nag-test market kami, una ho namin pinuntahan is Singapore. Alam niyo ho, pinikwentuhan lang namin yung katabi namin sa restaurant, okay, sa airport, dun sa inupahan namin, grabe, baliw na sila. Okay? So, ang senaryo lang ho, dun sa system na meron tayo, okay, 25 pesos to 60 pesos ho ang charge, any amount hanggang 50 mil, 24/7 ho yung system. Palakpak. So, kung titignan mo yung package, yung kanina nga ho na kinento sa inyo ni Jake, okay, this is 5-in-1 system. Yung iba ho, may mga flyers sa inyo, yung mga first timer ho na nandito, yung mga narinig nyo kanina, sila ho ang mga resulta ng ganitong klaseng negosyo. Isa lang ho ang tanong ko dun sa mga taong nandito, sa mga leaders na nandito, sino ba gustong yumaman? Yun lang. Yun na yun. Okay? So, pag ikaw yung tipo ng tao na sawang-sawa ka na sa hirap para sa iyo yung negosyo. Pag ikaw yung tipo ng taong sawang-sawa ka na sa trabaho mo para sa iyo yung negosyo. Ikaw yung tipo ng taong sawang-sawa ka na sa negosyo mo para sa iyo yung negosyo. Ikaw yung tipo ng taong pagod na pagod ka na sa pag-abroad at maging OFW para sa iyo yung negosyo. For 3 years so, bigyan ko kayo ng idea ano bang nangyari sa buhay ko. Okay? So 3 years so, I was able to buy my brand new house and lot. Sabi nga ni Jake, palakpak naman. Thank you. Pero ang pinag-uusapan dito, hindi ho yung resulta ko. Ang pinag-uusapan dito, yung mga taong natulungan namin down the line. Palakpakan ho natin ang isang janitor, Jerry Hasareno. Alam ko, yung nakita niyo sa TV kanina, sabi niya bibili siya ng Montero Sport. Ngayon ho, naka-Montero Sport. Ay, grabe! Sila ho yung success namin. Kanina ho, nakita niyo Jeffrey Hidor. Sino ba si Jeffrey Hidor? Ito ho ay billiard spotter. Okay? Si Jeff, siguro second year high school. Walang ka-idea sa pagdenegosyo.
pero isa ho sa mga top earner namin. Average ho nun, 100,000 to 150,000. Ito ho ay taga Davao, ang asawa naman ho nito ay taga Cebu. Kung titignan nyo ho, maraming testimony, maraming kwento. For 17 years, kung ako tatanungin ho, napakaganda ng industriya. Napakaraming taong nabago. Pero ang punto lang, para ba talaga to sa'yo? Tama ba? Kasi ho, yung mga taong nandito, first timer, I think, may mga tao dito nakita lang kami sa Google. Okay? May mga tao dito pinadala galing Hong Kong. May mga tao dito pinadala galing UAE. Yung isa hong na-met ko kanina, galing Taiwan. Yung iba naman, nakita lang kami sa Facebook. Napanood lang kami sa YouTube. Whatever it is, lahat ho yun ay may purpose. Tama ba? Yes. Everything happens for a purpose. Ang sa akin lang ho, buksan mo yung isipan mo, okay? Tanggalin mo yung duda mo, at aralin mo yung negosyo. Ulitin ko ho, wala namang wala. Wala ka naman. Walang-wala ka naman eh. Ano bang wala-wala ka naman? Tama ba? Number 1, una kong kailangan yung gawin, okay, please take away your doubts and you have to take away your fears. Ulitin ko ho, kung hindi mo man kakilala yung nag-imbita sa'yo, I'm sure may common sense ka naman para makita kung totoo o hindi. Tama ba? So, ibig sabihin, tanggalin mo yung duda mo, tanggalin mo yung takot mo. Pag nag-aalangan ka pa, magdala ka ng pulis. Yung pulis yung mauunang mag-qualify sa'yo. Ayaw, babae ako na lang muna. Ang dami mo naming member, sa totoo lang. Sa AFP, grabe ho, talaga nandun kami sa boardroom. Nakakatuwa kasi enjoy na enjoy talaga sila dun sa system. Pangalawa ho, yung belief. Kailangan lang balikan mo at aralin mo mabuti. Pangatlo ho, qualify quickly. ASAP, kailangan nyo hong maaral. Okay? And again, don't listen to negative people. Mahirap hong maniwala sa sabi-sabi. Ibig sabihin, wala kang bait sa sarili. Tama ba? Totoo kaya yun? Ewan ko, di aralin mo. Inaral ko ho. Number 1 na hindi na negative sa akin, nanay ko. Sabi niya sa akin, kung alam ko lang magaganyan ka, hindi na kita pinag-aral. Masakit ho sa akin yun, it is because grabe ho yung talagang expectations. Ako ho yung nakakita ng vision. Ako ho yung nakakita talaga ng pupuntahan ko. Ang nakikita ho ninyo sa amin ngayon, resulta ng 17 years. 17 years na pag-aaral, pag-oobserba, pag-aaral, pag-observe, pag-adjust, at pag-enjoy ng buhay na binigay ko ng ganitong klaseng negosyo. Ang kagandahan nito, may oras ka na, may pera ka pa. Alam niyo sa labas ka lang pa. Pero hindi ako nakitang negosyo. May oras, pero walang pera. Marami naman ho, may pera, pero walang oras. Tama ba? Sa buhay ho, bakit kami nandito? Because we enjoy life. Kasi may oras ka na, may pera ka pa. Alam niyo, ang pinaka-importante sa lahat, I was able to help a lot of people. Alam niyo, napaka-noble ho ng profession na to. Kasi, again and again, habang kumikita ka, sa ilalim ho, marami kumikita. If you help people get what they want, you can also get what you want. Alam niyo, ang maganda sa negosyong to, habang kumikita ang tao, sa ilalim, kumikita ka. Pag walang kumikita sa ilalim, wala kang kita. So, hindi na kayo magkikita-kita. Pero alam niyo, ang unang kumikita talaga, down lang. In my experience, sa 3 years, ang unang kumita talaga sa amin, si Chris Fainsa. Sa totoo. Siya ho ang unang nag-income sa akin, kesa ho ako. So, ibig sabihin, sabi nila, so never, gamitan yan. Paano gamitan? Tama? So, iba ho ang konsepto, kaya ang pinag-uusapan dito, aralin. Number 1 ho, na kailangan at sinasabi ko lang, please try to change your mindset. If you think you're small, you're small. But if you think you're big, you are big. Ang Pilipino ho, ang diferensya ng mayaman at mahirap sa mindset. Tama ba? 90% ng mga Pilipino, they think small. They think poor. Alam niyo ho, it's only 1% lang ho ang nag-iisip ng malaki. So sa buhay ho, if you want to be successful, you have to think big. Ang diferensya lang ng mayaman sa mahirap,
it's what they think. Tama ba? Tama. Ang sinabi ka agad ng mahirap, oh, hindi ko kaya yan. Naku, hindi totoo yan. Naku, grabe naman. Ang laki naman yan. Why don't you try? Ulitin ko, wala namang mawawala. Itatry mo nga lang eh. Tama ba? 16 years or 17 years sa pag-aaral, pag-graduate, walang trabaho. Yun ho ang nakalulungkot at yun ho ang totoo at makatotohanan sa Pilipinas. In network marketing, 3 months to 6 months, may resulta ka kaagad, palakpak. Pangalawa, daily activities. Kailangan ho masipag ka. Ang taong tamad dito ay wala rin. Useless din. Tama ba? Kasi araw-araw ho, talaga, may kausap ka. Bawal hong imaman dito ang walang kausap. Ay, hindi talaga yaman. Pwedeng sign language, hindi ho. Talagang lalabasan ka ng tao. May mga trainings naman. Paano mag-close ng deal, paano yung i-handle ng objections. Napakarami nyo hong matututunan. At lahat ho yun ay libre. Palakpak. Walang bayad. Okay? Mamini, ba't ko itatry? Ba't ko gagawin? Bakit ako mag-join sa UPS? Fast forward ko ho, hindi man kita kasing galing. 10% na lang ng galing ko nakuha mo. Siguro 3 years from now, nag-average ang income mo ng 300,000 every month. Palakpak, sino gusto? Ang average income ko, total na kinita ko for 3 years, 12 million. Ay, grabe. Nag-average ang income ko ng 500,000 minimum. Okay? Pangalawa, una, fast forward ko ha, first timer. Okay? 3 years from now, 300,000 ka. Kasi ako talagang unbelievable eh. Malaki yung sa akin. Kunwari medyo mabagal-bagal ka. Pangalawa, 3 years from now, may kotse ka. I-downline mo ako dito si Rhea, wala pang isang taon, may kotse. Palakpak naman. Mexico, 15 years, 20 years na OFW, galing ng Hong Kong, galing Saudi, galing ng Dubai. Ngayon ho ay for good, okay? Next week ko, maglalabas ng bagong sasakyan. Palakpak naman natin. So again and again, sasakyan. Pwedeng hindi ganun kaganda, pwedeng Vios, pwedeng Montero Sport, pipili ka. Every year ho, nasa travel ka. First time ko dinala mga tao ko, si Jerry Sareno, first time, nakapunta ho ng Hong Kong. Next year, okay, we have another travel incentive. Sumunod ho yan, Europa na yan. Sumunod yan, Amerika. Sino gustong sumunod? Dito ka na lang. Tama? House and lot. Next, yung residual income ko. Right now, I have more than 25,000 people under my network. Alam niyo, sa residual pa lang, hindi na ako bumababa ng 100,000. Grabe. Alam niyo, nung continuity nito, grabe talaga siya. Now, mamini sinong target market? Kanino mo talaga bagay yung negosyo? Alam niyo, ang una, number 1, overseas Filipino workers. Sino may kakilalang OFW? Alam niyo kung ilan sila? 20 million Filipinos work abroad. Ang populasyon ho ng Pilipinas, 100 million. 20% OFW. Yung OFW nasa labas ng Pilipinas, yun ho yung mga kamag-anak nila, okay, dito sa Pilipinas. Sino ba talaga ang pera? May pera, OFW o yung dito? Sila ho. Pangalawa na market, lahat ng nagne-negosyo. 99% ng lahat ng nagne-negosyo sa Pilipinas, lugi. Lugi. Alam niyo kung sino lang talaga ang batikang negosyante? Henry C. Gokong Wei. Okay? Sila hong malalaki, Ayala, Sobel. Sila hong mga icon at